tatanong ko lang po sana kung pwede po bang putulin yung paa ko. Meron isang taon pinagli sa Alimango, isang bulto lang siyang ganon, Opo. tapos ulo. Walang paang. Sige po. Next. Papalit uli. Happy pa, salamat po. Na yan, Sis Luz, ha? Opo, yan. Last na po yan, kapatid. Sige po. Sige Happy po. pa, salamat po, Brad Eli. Ako po si Rolly Cuenco, taga Los Baños, Laguna. Tatanong ko lang po sana kung ano pong gagawin ko kasi magpapa-artificial po ako ng paa. Nagpunta na po kami ng Santa Mesa sa UARM. Tapos hindi po ako na check up kasi wala po siya. Wala po siya kasi pagdating po ng mga June 22, hindi rin po natuloy gawa po ni Mayor, gawa po ng bagyo. Tatanong ko lang po sana kung pwede po bang putulin yung paa ko. Bakit puputulin ang paa mo, kapatid? Kasi lalagyan po daw ng artificial. Sa gabal daw po sa paglalagay po ng paa. Alam mo, kung ako tatanungin, yan ba pinanganak ka ganyan? Opo. Pinanganak po akong ganito. Ang ka pinaglihi? Fried chicken daw po. Kasi yung fried chicken, putol yung paa, no? Opo. Wala kasing fried chicken na sinasama yung paa, eh. Opo. Kung ako tatanungin mo, personally, Opo. hindi ko papaputol pa ako. Ganun po ba? Alam mo, pagka naputol yung paa mo, mahihirapan ka rin. Kahit may artificial kang paa, Opo. makakalakad ka, pero hindi ka naman makakalakad ng maayos na matagal o Oo malayo. nga po. Kailangan mo pang parang rehabilitation noon. Mahaba Marami po. kang pagdadaan ng hirap noon. Pagkatapos pag malamig, sasakit yung paa mo, sasakit ang tuhod mo kasi malamig eh. Kung ako lang, hindi naman parang paghahat lang kayo na sa gusto mong makalakad, marami kang dadaanan. Tignan din natin masasabi ng kapatid na doktor. Kapatid na, sino ba ang doktor natin dyan? Si Dr. Joey po. Si Dr. Santos. Opo, kapatid. Dr. Santos. Opo, kapatid na Eli. Kinausap ko po yung kapatid kung ang purpose po kako niya ay para lang doon po sa artificial leg, kailangan pong i-amputate yung nakausli para doon sa sakit, para pag ikinilagay. Kaya lang po, tama po kayo kapatid na Eli doon eh. Kasi po, since pinanganak po siyang ganito na, magkakaroon po ng napakalaking adjustment. Kasi wala po siyang magiging tuhod kapatid na Eli. Kasi po, lalong mahirap kontrolin. Ang iniisip ko po rito, although hindi po ako orthopedic surgeon, in principle po, kapatid na Eli, dapat isang tuwid lamang. So wala po siyang tuhod, parang lumalabas. Pagkatapos po, tama po yung adjustment na sa akin po, I do agree with you na mas ganito po, mas acceptable po sa isang kapatid na VIDP na tinuturing po nating very important disabled persons na maging ganito na lang po siya. Kesa po dun sa meron nga po siyang paa, kagaya po ng sinasabi po ninyo, inalis po yung parang stump. Pagkatapos po, magiging hindi po magiging maganda yung dating sa kanya kasi baka ang isip po niya, kapatid na Eli, meron na akong paa, therefore, mas magiging mobile ako. Pero po baka po hindi ganun eh. Kaya po kanina, bago po dumating po sa inyo, kinakausap ko na po siya. Although hindi ko pa po na-raise,
yung ni-raise nyo pong point ngayon. Pero I do agree with your plans, kapatid Eli. O kasi lalabas, kaya puputulin yun, lalagyan ng sakit, duduktong doon yung artificial. Paano kang lalakad na komportable noon, wala kang tuhod, hindi mo maibabaluktot eh. Ay lalakad ka, palaging diretso. Kasi yung ilalagay sa'yo, wala naman tuhod yun eh. Palagay mo nang may tuhod yun, siguro din napakamahal nun para magpagawa ka ng espesyal na mahal siguro yun. Yung nakikita kong mga high-tech na ano, mahal yun. Baka hindi kaya ng budget, kapatid. Opo. Ikaw, magtitiis na lang ako, meron ka namang wheelchair eh. Opo. Ay, Taong ka na ba, kapatid? 33 na po ako. Mo, naka 33 ka na, tapos ngayon ka pa maglalakad. Ano yan? Huwag ka nang mangarap pa na papaputol mo pa yung paa mo. Tama na yan. Mas baka humaba pa ang buhay mo pagka hindi ka magpapaputol ng paa. Kasi intact yung bigay ng Diyos sa'yo. No? Kasi pag pinutulan ka ng paa, may mapuputol na mga ligaments, may mapuputol na mga buto, may mapuputol na mga nerves. Magbabawas yon sa energy ng katawan mo. Ewan ko kung tama ako, Dr. Santos. Agree po ako sa inyo, kapatid na Eli. Ang mga pagbabagong mangyayari sa circulatory system mo, tapos pagka nakasuot sa iyo yung sakit, dadalhin nun yung iyong weight, yung bandang dulo na pinutol, magdadala ng weight yon, baka mahamper pa yung flow of blood doon, magkaroon ka pa ng komplikasyon. Pwede ba yung mangyari, Doc Bong? Opo, kapatid na Eli, pwede po yun. Kasi po yung pool of blood, by gravity, nandoon po yung sa talaga pong possibility po yun, kapatid na Eli, na magkaroon ng kung masikip po siya, nasasakal, possibility po yun, kapatid na Eli. Kaya pag-aaralan mo rin yung mga mararanasan mo pagka nagpalagay ka ng artificial. Huwag na lang kung ako. Salamat po, Brother Eli. Ayan. Salamat po sa Diyos. Salamat Huwag po ka sa naman. Maging happy ka na lang dyan sa kaloob ng Diyos sa iyong paa. At kung meron kang sisisihin, yung nanay mo, ba't naglihi sa fried chicken? Nako, itong aking apo rito, ang pinaglilihan ni alimasag. Nako, ako yung tatakot baka mamaya ang aking apo yung lumabas si alimasag. Meron kasi ako nakitang dyan sa Old Central natin, sis Lucy, kung nakita mo Opo. yan, kung natandaan mo yun. Opo, Brother Eli. Merong isang tao na... Opo. Kung meron isang taon pinaglihi sa alimango, isang bulto lang siyang ganon, tapos ulo. Walang paang mga paa niya, maliliit na ganon, isang bulto lang. Salita ang laki ng boses, nagulat ako. Kontik na ako napasigaw buti na lang, hindi ako napasigaw Kala ko kung ano yung nakita ko, yung pala'y tao yun. Pero talagang tapos isang malaking bultong bilog na ganon, walang paa, tapos may mga maliliit na galamay sa ilali, sa tagiliran, dahil pinaglihi sa alimango. Nakita mo ba yon, Sis Luz? Opo, Brother Eli, nakita ko po yon sa Old Central pa po natin yun nakita. Lalaki po siya. Talagang magugulat kasi bilog lang. Isang bilog lang siyang ganun. Parang pabilog yung korte niya. Nawala talaga po siyang paa. Wala po siya. Pati yung kamay niya kakapiraso lang po Tapos nakapatong lang siya sa silyang ganun. Talagang parang ang alimango na bilog lang siya. May ulo, tapos bilog yung katawan niya. Wala siyang kamay na malaki, kapraso lang. Tapos paa din, wala, kapraso lang po. Yun nga, kaya kakaiba po yun. Pero doon po yun sa Old Central natin nakita. Mga way back 1990s pa yata. Hindi kinunan man lang ng litrato yun, Opo. Hindi po natin nakakuhanan nun Wala pa po atang mga nakakakuha ng camera po noon. Pero natatandaan ko nga po Kasi- yung itsura niya. Ganon. Wala kasi pera Opo. Yung pera Opo. Dad Eli, ihabol ko lang po itong
urgent na tanong ng kapatid. Kasi daw po, yung kanya kapatid ay ooperahan sa ulo. Kasi may acute hemorrhage daw po. Nakita po sa CT angiogram. Sa Monday na po siya ooperahan. Pag nakompleto na daw po yung gamot. 34 years old lang po siya. Wala na po bang ibang paraan para hindi siya maoperahan? Kasi po ang nangyari sa kanya, sumasakit ang ulo at nagsusuka na po. Yung BP niya, 160/90. Ayun po ang kanilang concern. Palagay ko, Dr. Bong, walang ibang alternative yun, ano? Kundi operahan talaga kung malaki yung kumalat na ano doon sa ulo, no? Dr. Bong? Opo, kapatid na Eli, ang principle po nun ay to decompress. Kasi habang parang nagbabaha dun sa, wala na po kasing expansion para po sa kaalaman ng nagtatanong, matigas po yung bungo natin, wala pong expansion. So any amount of pressure will compress the brain and possibly leading to pagkamatay po nung portion na yon. So pag binorhole or nag-opera, i-release po yung pressure. Kung meron pong pumutok na ugat, pwedeng magkaroon ng clipping or kung ano man po yung possibility na gagawin ng mga doktor na mag-o-opera. So, yun po, surgical po talaga, chances of cure, kapatid na Eli. Although maselan talaga yon, but that is the only alternative. Walang ibang alternative kundi ganun. Maselan kasi yung pagkaulo. Pero gaya nung sabi ni Dr. Bong, ang pressure doon sa loob, nag-accumulate, nagpapasakit ng ulo yon. Kaya nagsasusuka, saka later on, pagka laging napipisa yung ugat, yung mga ugat doon sa utak, that portion of the brain maaaring mamatay. Pag namatay yon, magkakaroon ng disability sa isang parte ng katawan na concerned. Magkakaroon ng malaking damage. Kaya siguro talagang dapat operahan yon, Sis Luz. Opo, kailangan po talagang operahan na ngayon, kagaya ng sabi po ninyo at ni Dr. Santos. Ayun po kapatid. Kaya urgent daw po, operahan sa Monday. Kailangan po talagang operahan na. Ayun. Sige po, mga kapatid, hanggang dyan na muna. Tayo po ay... Ayan, halos ano na pala, mag-alas 11 na po halos pala. Sige po mga kapatid, hanggang dyan muna ang ating consultation kay kapatid na Eli. Napakarami pong mga nagpapasukan ng mga text, hindi ko na nga mabasa dahil patong-patong naghahang na po. Kadami, hindi naman natin pwedeng sagutin lahat at lahat ng mga nakapila, hindi rin po natin matatapos. Susunod na lang po kung ipahihintulot ng Panginoon. Sige po mga kapatid, balik na po tayo sa ating upuan. Sa panahon naman na ito, nakita naman natin na si kapatid na Arlene, katulong ni Kuya yon para makagawa siya, di ba? Katulong niya sa lahat ng paraan. Name That Tune! Okay, dito po sa Name That Tune, hulaan nyo lang ang title ng awitin na maririnig nyo. Meron tayong 5 awitin na huhulaan, ay magkakaroon ng 10 points. Ang CGI, walang iba! Kahit na may mga ibang mga nagke-claim na sila ay nagpapahayag ng karangalan ng Diyos, gumawa man sila ng mga charity works, gayahin man nila yung mga ginagawa ng MCGI. Pero ano yun kumbaga kolorum, ganun, hindi legit. Hindi ikaw ang allowed kasi, hindi ikaw ang kinikilala na dapat na gumawa noon at hindi counted. Pero ano yun kumbaga kolorum, ganun, hindi legit. Hindi ikaw ang allowed kasi, hindi ikaw ang kinikilala na dapat na gumawa noon at hindi counted. Just went here from the Philippines for this concert. How much you spent, you think, on everything the Eras Tour? I don't really know the number, but I think you can buy a car. Would you spend it again? 100% yes! So you have no regrets at all? No. 0. None! No. 0. None! Hello po mga viewers.